Alright mga kapatid, magandang balita mga tol, no? Dahil sa hinaba-haba ng panahon ng Pilipinas ay umaasa lamang sa mga mabibili nating sandata, kagamitan para sa depensa natin sa ibang bansa, di ba? Pero ngayon mga tol ay nilagdaan na daw ng ang batas para palakasin ang lokal na produksyon ng mga armas at kagamitan para sa depensa ng Pilipinas mga tol. Nilagdaan na ng President Marcos mga tol. No, maganda balita yan mga tol kasi kung tayo mismo ang gagawa ng ating mga pandepensa, actually kaya naman talaga natin eh. Kasi mga tol, nung panahon ng tatay niya si Marcos dati, di ba? Nagde-develop tayo ng mga sarili nating rockets. Nagde-develop tayo ng pangdepensa natin mga tol. Di ba? Ewan natin kung bakit natigil, hindi pa naman kasi tayo buhay ng mga panahon na yun eh. Pero ngayon, nilagdaan na nga ang batas, no, na magpapalakas sa lokal na produksyon ng mga armas at kagamitan para sa depensa ng Pilipinas mga tol. Mas madali na tayong makakapag-produce, di ba? Lalong-lalo na mga tol, kailangan natin yan dahil tumitindi talaga ang banta mga tol sa ating seguridad, lalong-lalo na merong mga bansa na alam nyo na, no, hindi kontento sa kung anong meron sila at inaangkin pa pati yung sa atin mga tol. Well anyway, panoorin natin to mula sa GMA News mga tol. Magbibigay tayo ng reaksyon, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Samahan ninyo ako mga kapatid, pero bago yan huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nilagdaan na ang batas para palakasin ang lokal na produksyon ng mga armas at kagamitan para sa depensa ng Pilipinas. Diba? Trabaho pa yan para sa mga mamamayang Pilipino, diba? Nakatutok si Jonathan Andal. Sa matagal na panahon, sa ibang bansa madalas bumibili ang Pilipinas ng mga gamit pang militar. Pero ngayon, dahil sa bagong batas na Self-Reliant Defense Posture Program Revitalization Act na pinirmahan kanina ng Pangulong Bongbong Marcos, lilikha na ng sariling defense industry ang Pilipinas. Good job mga tol! Good job! Diba? Imagine mo mga kapatid, no? Kapag na-develop natin ng maayos yan, diba? At talagang, alam nyo mga tol, hindi tayo magdududa sa kakayanan ng mga Pinoy. Kung talagang susuportahan lang kung susuportahan lang talaga mga tol, kasi kung hindi susuportahan, baliwala lang din yan eh. Pero kung susuportahan lang din talaga yan ng gobyerno, magaling ang mga Pilipino mga tol. Kaya natin gumawa ng mga barkong pandigma natin eh. Kaya natin gumawa ng mga fighter helicopter natin mga tol at ng mga kagamitan pa, armas, baril, rocket, di ba? Kayang-kaya ng Pilipino yan. Napakaraming mga magagaling na Pinoy mga tol, kailangan lang talaga suportahan ng gobyerno para ma-develop pa. Meron naman tayong mga kaibigan o kaalyadong bansa. Pwede tayong humingi ng blueprint sa kanila para ma-develop natin kung ano man yung mga pwede nating i-develop. At least hindi na tayo bibili. Kasi kapag bumili tayo, bilyon-bilyong halaga tapos ang tagal pa bago ma-deliver sa atin. Diba? Imagine nyo yun. It's a logical move forward for a country that finds itself at the fulcrum of geopolitical shifts and volatilities. Yeah. Sa ilalim ng batas, mas papaboran na ng gobyerno ang pagbili ng gamit pang militar mula sa local supplier. Good. Bibigyang insentibo ang mga gumagawa ng armas at iba pang defense equipment para maengganyo silang magtayo ng pagawaan dito sa Pilipinas. To the private sector, it is an invitation to build an enduring defense industry. To our esteemed research institutions, let your innovations shape our future and propel. At mag-uunahan yung mga mayayaman dyan. Mga tol, eto yung pinakamagandang negosyo kung talagang mayaman ka. Produsan mo na, di ba? Puhunanan mo na, magandang negosyo to. Pwede pa magbenta ang Pilipinas sa ibang bansa, di ba? Diyan din kumikita yung ibang bansa eh. Kaya pag may mga labanan, gera, gustong-gusto ng mga kumpanyang yun eh. Kasi nakakapagbenta sila ng ng mga sandata eh. Research institutions, let your innovations shape our future and propel us towards self-reliance. To our armed forces, understand this. We pledge that the Filipino soldier will be bolstered by the ingenuity and the expertise
of the Filipino innovator. Yan, di ba? Eto mga tol, bukod sa magkakaroon ng trabaho, di ba? Panibagong trabaho yan, di ba, para sa mga mamamayan. Kasi alam nyo mga tol, meron din naman tayo ritong minahan ng mga bakal di ba? Meron tayo rito may mga panahon na binenta natin yung anuhan ng bakal natin, pagawaan natin ng bakal mga tol di ba? Pero alam mo kung madedevelop yan mga kapatid dito sa Pilipinas at walang korupsyon, di ba? Bukod sa magkakaroon syempre ng karagdagang trabaho, yung ating mga kasundaluhan mga tol, talagang makakasigurado sila na hindi sila lalaban ng dehado sila kasi meron na mismo ang Pilipinas magpo-produce ng mga pangangailangan nila. Diba? Hindi na tayo magbibid-bid pa kung sinong mga kumpanya mula sa ibang bansa ang ating kukuning supplier. Diba? Minsan doon nakakakuha ng mga ng mga tawag dito, ng mga corruption diba? Pero kung dito mismo sa Pilipinas ang gagawa na, diba? At maano pa natin, makokontrol pa natin, diba? Mahusay yan, mahusay. Ikinatuwa ito ng militar. Matagal na raw nilang inaantay ang batas na ito. Matagal na tayong gumagawa ng sarili nating baril, sarili nating bala, sarili nating mga radyo. We even manufactured our own rockets. Tawag natin noon, bongbong rockets. Pero nawala ito, nawala. We are given hope na magiging maganda yung defense industry natin, and therefore we will be able to modernize our armed forces more effectively and faster. Diba? Tama yung sinabi ni General Bronner mga tol. Diba? Bongbong Marcos, Bongbong Rocket, diba? Bongbong Marcos tuloy. Ipinangalan kasi kay President Bongbong yun yung mga develop natin na rocket nung panahon ng tatay niya, diba? Asa na ngayon? Andun sa sa mga museo. Naka-display na lang doon mga tol ngayon natin pinakakailangan siya mga tol diba? Ngayon natin siya pinakakailangan. Kaya nga ang Pilipinas back then, mga balikan natin ng mga panahon na yon, maunlad pa ang Pilipinas mga tol. May mga sarili tayong scientist na nagde-develop ng natin mga pangdepensa natin ngayon, sa haba-haba ng panahon, ayon na nga rin dito sa balita, di ba? Umaasa lang ang Pilipinas sa mga mabibili natin sa ibang bansa. Pero syempre mga tol, alam naman natin, may mga presyo na yon, may mga patong na yon, hindi na yon mura para sa atin. Pero kung tayo mismo magde-develop from raw materials mga tol, syempre unang-una mas marami tayong mapoproduce, di ba? Na hindi ganun kamahal. Mas mabilisan pa kasi kung tayo mismo ang gagawa. Sabi nga ni General Bronner, matagal na tayong gumagawa ng mga sarili nating armas barel, bala, rockets, di ba? Ngayon may batas na, nilagdaan na para suportahan to, di mas maganda yan, di ba? Nagbabawal naman sa batas na balikan natin. Ipinagbabawal naman sa batas na ibenta ang mga gawang Pinas na armas sa mga private sector. Pang-militar lang kasi ang gamit nito. This guarantees that the weapons, the equipment, and technologies that we build will never be turned against the very people that they were designed to protect. Okay, so etong mga armas naman na ide-develop mga tol, ito exclusive lang para sa ating sandatahan. Hindi pwedeng bumili ng ganito yung mga halimbawa mayayaman at meron sila mga private army, di ba? Mayayaman na mga tao. Hindi sila pwedeng bumili ng mga equipment na mga na mga asset na to, na mga equipment na to. Para lang yan talaga sa ating mga militar mga tol, no. Anyway mga kapatid, para sa balitang to, ano ang masasabi mo? Ano ang iyong komentaryo at ano ang iyong opinion, mga tol? Pwede kang magbigay ng komento sa ibaba sa may comment section. Ako para sa akin, mga tol, good job to para sa ating gobyerno. Sana maipagpatuloy to. Ano bang taon mapapalitan siya? 2028 mga tol, no? Tama ba? 2028. Sana yung susunod mga tol may ipagpatuloy itong proyektong to, itong batas na to mga tol. Sa bagay, napirmahan ganap na batas na yan Pero sana if push. Kasi marami tayong batas. Andiyan nga, batas nga, pero di naman pinupush. Baliwala lang din, di ba? No, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.